Hello, good morning. It's nice to be back dito po sa Tagkawayan, Quezon, kung saan bibisita po ako ng property na along Barangay Road. Take note po, ito po ay along cemented road, so magandang property po ito. So medyo na-miss ko po mag-vlog dito sa lugar na to. Medyo na-busy ako dun sa ibang part po ng Quezon, pero ngayon magsisimula na rin po ako ulit mag-vlog dito sa Tagkawayan. So sa mga naghahanap po ng property na along Barangay Road and then gusto po ay part ng Tagkawayan, ayan, panoorin nyo po itong video na to, baka sakali magustuhan nyo po itong property na to. Ayan, so bago tayo magsimulang mag-vlog, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. And then kung sakali po pwede nyo po kaming i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen kung sakali po magustuhan nyo po ito. And then paki-like, paki-share and subscribe na rin po sa ating YouTube channel para po updated po kayo sa ating mga properties na iba-vlog. So ito po ay murang-mura lang po So ito po ay may sukat na 5 hectares. So mamaya i-reveal ko yung price sa inyo. So tara, ikutin po natin si 5 hectares na along Barangay Road, along Cemented Road. Let's go. So ito pong property na to ay along Cemented Road po pero dun sa part na yun medyo naputol na po yung pinaka road niya, yung cemented road po niya. So ito po ay hindi na po cemented road po So maswerte po tong property na to kasi dito po mismo natapos sa kanyang frontage po yung pinaka sinisemento. So bagong bago po yung pinaka cemented road po natin. So pasok tayo ng konti. Ito po ay bibigay ko lang po sa inyo reality po So hindi ko siya masyadong maiikot dahil may kasukalan po yung property. So manggigilid lang ako dun sa mga part na pwede kong pasukin. So kitang-kita naman po talaga as in masukal. Kaya hindi ko po siya talaga totally maiikot katulad ng ginagawa ko po dun sa ibang properties na binablog ko po So ito po ay talagang linisin. Wala siyang masyadong tanim na niyog pero ang dami niyang mga puno. Ayan, ang dami niya talagang mga hardwood. Pero kagandahan po nitong property na to, yun nga po ay sa haba ng frontage niya, yun yung magiging bentahe po natin. Pero try pa rin natin umikot. Yan po, punong-puno siya ng hardwood. Mga gabaraso ng bata. Yung iba medyo malalaki na. Ang property po is not totally flat po Sinasabi ko na po sa inyo yung pinaka-reality po ng property. Bali ito po ay sa bungad po ng pinaka-barangay road. Ito po ay flat. And then medyo mag-slope tayo habang pumapasok po ng property katulad ng ginagawa ko po, mag-slope tayo and then pagdating po doon kapantayan ulit siya and then medyo tataas ka na naman po ulit ng konti. So wala tayong makikita dito, puro hardwood. So tayo po ay nasa 6 kilometers para po tayo ay makalabas po ng National Road. And then another 20 kilometers para po tayo po ay makapunta naman po ng pinaka-town proper. So labas ulit tayo. So magigilid lang ako Medyo hindi po safe kasi talagang masukal. Yan, pasok pa tayo So may nakita akong part na medyo makakapasok ako. So kaya-kaya pong pumasok ng 4 wheels po So tingnan lang natin yung part na medyo pa taas na daw. So ito pong property po na to is talagang hindi po nataniman. Ito daw po ay talagang walang hilig yung magkakapatid na magtanim. So talagang binubuwisan lang po nila. Kumbaga parang pag-aari lang nila ganun, pero hindi nila binungkal. So kagandahan po nito, hindi siya masyadong malalim. So pasok na pasok yung sasakyan. And then ito po yung part na sinasabi po ni tatay yung ating guide na yan po ay dating palayan.
So dati daw po natatanim niya ng palay itong part na to, and then umaani siya ng nasa 80 sako na palay. So ngayon po hindi na rin niya natatamnan at siya din po ay medyo tinamad na rin. So dun sa part na yon, kung titingnan natin parang medyo mataas pero hindi siya mataas. Yan po ay sadyang parang tingnan lang na mataas pero puro puno po yan, mga hardwood. And then may mga mangga tayo dito. Ayan pa po yung mga natitirang niyog sa part na yan. So masukal na masukal lang, pero okay po yung property ko. I-rate ko po ito. Ito po ay nasa 70% na slope, and then nasa 30% po yung flat area po natin, ano. And kung makikita niyo po itong puno ng mangga na to na malaki, sako po yan ng property. And then kagandahan lang po, ano, paliwanag ko lang, ito pong road na to is kapantayan po siya hanggang dito, hanggang doon, pantay na pantay po siya. And then medyo mag slope lang tayo ng konti, ano. So okay na okay sa 4 wheels natin. Ayan, isang puno ng mangga ulit na malaki. And then meron tayo ditong mga kalamyas. Ayan, may mga puno tayo ng papaya. So iikot pa tayo, tatrayin po natin, ano. So pinapakita ko lang po muna sa inyo yung kagandahan ng road. Ayan. Pero tara, pasok tayo. Ito naman tayo sa may unahan ng frontage, papasok. So yan, pasok tayo dito sa part na to. Ang daming puno ng mangga. Ayan. So kagandahan po ng mga gustong mag-avail po ng property dito sa Tagkawayan, kung kayo po ay manggagaling from Manila, kayo po ay magta-travel lang nasa 7 hours. Pero once na magawa po yung mga diversion road po natin, natatagos ng Manila to Tagkawayan, and then Tagkawayan to Bicol, yan po ay malilesen na po yung oras nyo po, ano. So kung nagta-travel po kayo ng nasa 7 hours, siguro kung sakali po matapos na po siya, mga nasa 5 hours na lang po yung magiging travel po nyo. So yan, lakad pa rin tayo. So ito magandang paghayupan. So may mga mahogany pa rin ako nakikita. Ayan. Konting linis lang po itong property ito. Ang ganda. So tara, ikot pa tayo. Dito pala masarap dumaan kasi kanina yung mga party nung sa may unahan doon sa may pinasukan ko po, ano, medyo talagang masukal, pero dito dahil may nakasugang kalabaw at baka, ayan, malinis yung property. So yan, bali, sorry po kanina nasabi ko na nasa 70 to 100 lang yung pinaka-niyog, pero sinamahan po kasi kami nung guide, so medyo nagbigay siya ng konting info about dito sa property. So ito po ay maglalaro po sa nasa 300 po yung kapuno ng niyog niya. And then yung puno po ng saging is nasa 100, and then yung ating mangga ay mga nasa 5 hanggang 7 po, ano. So may mga star apple din tayo. Ayan. And then meron tayong puno ng sampalok. And then meron tayong mga puno ng kawayan. So maganda, ipang bakod po 'yan. And then pakita ko po yung bahay na tiniran po nung owner nung sila po ay naninirahan pa po dito. So pakita natin.
So yan po, bali may old house sila dito na natanggalan na lang ng bubong pero sementado naman po siya. Tapos meron siyang puno ng mangga. Ayan po, oh. Ayan. So bububungan na lang natin yan para matirahan ulit. So yan, bali tinuro din po ni guide, merong sapa dito, so tutuntunin natin yung pinakasapa para meron tayong makitang source ng tubig dito sa loob ng property. So dito pala sa part na to, ayan, kayang-kaya ko pala siyang ikutin. Dun sa ibang part, hindi. So dito medyo malinis. And then kagandahan nito, no, nakikita ko yung mga puno ng mahogany niya. Ayan, nagpila na siya. So tara, ikot pa tayo. So ulitin ko lang po, ang ating property po ay semi-slope. Ayan, and then meron tayong 30% na flat area po, ano. Pero ulitin ko lang din po, ang pagka-slope po niya is okay na okay. So nakikita niyo naman po na iikot ko, hindi ako hinihingal magsalita. Meaning po hindi po ako nahihirapang pasyalan yung pinaka-property o ikutin yung pinaka-loob ng property po, ano. So yan, go na go tayo hanapin yung sapa. Lakad tayo. Okay, nakita ko na. So ito na siya. Baba tayo ng konti. So lakad tayo. Okay, ayun. So lalapitan po natin na makita natin ng mas maayos yung sapa. Zoom ko na lang, medyo madamo. So ayan po, makikita natin yung lagaslas po ng tubig, ano. Ayan. So nandito sa may bandang gilid yung pinaka tubig natin. And then ayan, oh, punong-puno ng kawayan. Mahogany. Dami. So linisin lang po talaga yung pinaka-property. So yan, ikot pa rin ako. Bali ng baka. So tatry nating akyatin yung sinasabi ko sa inyong medyo mataas na part po, ano. Pero habang inaakyat ko yung part na to, ayan, hindi ako hinihingal, meaning hindi siya pala siya mataas. Mataas lang yung damo niya. So may overlooking. So ayan, nakarating na ako dito sa may pinaka mataas na part kung saan meron tayong puno ng sampalok. And then, yan, nakita ko na yung mga overlooking po, ano. Ayan. So ito yung kabilang property. So hindi pala siya totally mataas. Kung manggagaling po tayo sa baba, medyo mataas lang yung tingin natin kasi sobrang tataas na ng mga damo. Pero naakyat ko siya na hindi ako hinihingal and hindi ako napapagod po, ano. So it means hindi po siya maiko-consider na upland. So ito po ay slope lang din. Ayan. So ang ganda. Ang ganda dito sa taas. Pinatanaw akong bundok, zoom natin. Ayan. So maganda rin maglagay tayo ng bahay dito, kubo, pahingahan. So kung gusto natin makatanaw ng mga magagandang part, ayan, maglagay tayo ng kubo rito. So ito naman pong property na to, lagyan lang natin ng mga ilang baka or kalabaw. Malilinis na po ito.
Ganda ng view. Grabe. Bali din po ako galing sa may baba po na yun kung saan may punong ng mangga na malaki. Ayan. So ulitin ko lang po ang property po natin ay may 300 kapuno pa ng niyog. So I'm sure may return income to, pero hindi ko po natanong kanina kasi kay guide kung magkano po yung nagiging kita nung ating mga niyog. So kagandahan lang po nito, ulitin ko lang din po, tayo po ay along cemented road. So yan, bali lalabas na po ako ng pinaka-property. So ulitin ko lang po yung mga details na binigay ko kanina about this property. Bali po sa pag-iikot ko, so medyo may mga nadagdag na mga ilang tanim na nakita ko. Bali po ito pong mangga na to ay maglalaro po sa nasa 7 hanggang 8 kapuno po ng mangga po. And then yung mahogany natin medyo marami. So estimated ko mga nasa 50. Ayan, and then yung niyog po natin is nasa 300 kapuno. Hindi pa po kasama yung mga bagong tanim. Ayan. And then yung saging natin, mga nasa 100 kapuno. And then kung i-rate ko po ulit yung pinaka-property, so ito po ay nasa 70% na slope. So wala tayong upland po, slope lang siya. Kasi kanina inakyat ko nga po yung medyo mataas na part, pero napatunayan ko hindi siya upland. So kayang-kaya ko, hindi man lang ako hiningal. And then meron tayong 30% na flat. So ulitin ko lang din po, ito po ay halos kapantayan ng kalsada, yung unang part ng frontage po niya, no. So it means po kayang-kayang ipasok ang sasakyan. So konting linis lang tong property na to, napakaganda. And then kompleto po ito, may source ng tubig, may source ng kuryente, and then may signal din po yung ating phone. And then marami din tayo mga puno ng kawayan, mga ito ay langka. Ayan, hindi ko na masabi yung iba. Meron din tayo nakitang ilang puno po ng dalanghita. Ayan. So medyo marami naman po yung laman niya, medyo masukal nga lang po, pero bet ko tong property na to kasi along barangay road and then cemented road pa. So okay na okay siya. So price reveal po tayo. Ito po ay binebenta po ni seller sa halagang 2.3 million. So ito po ay 5 hectares, binebenta po ni seller ng 2.3, so magne-net po sila. Ito po ay murang-mura na po, kasi po ito po ay along cemented barangay road. So halos develop na po yung pinaka road niya, kaya okay na okay po siya. So ang haba pa rin ng frontage natin, maglalaro sa nasa 200 meters. So okay na okay siya. Lalabas na po ako ng pinaka-property. Kung sakali po magustuhan niyo itong property na to, yung katulad po na sinabi ko, message niyo na po kami para sa inyong reservation. Ayan. So isang magandang property na naman yung na-visit namin po for today. So avail na po kayo mga ka-farmlat. Napakagandang property, lalo't ito po ay located po sa Tagkawayan, Quezon po. So isang bayan na talagang maganda. So yan po. Thank you po, and thank you for watching.